Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. All things are possible with God. All things are possible.
possible if you believe. When you're in trouble, if you have sorrow, when you are weak, He is our strength. When you're alone and no one to lean on, just call His name, He will answer you. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Nothing is too difficult for Him. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. Good morning, Jesus. Amen. Magandang umaga, Comfy Family. Hallelujah. Yan, thank you Lord, purihin ang Panginoon. Una po sa lahat, magandang umaga po sa ating mga kapatiran na sa umaga pong ito ay nakikinig ng ating JMJ. Sa Efeso 1 verse 2, sabi po ni San Pablo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Purihin po ang ating Panginoon. Sige po, tayo po ay mananalangin mga kapatid. Makiisa po tayo sa ating panalangin sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa buong magdamag na kami po inyong sinamahan. At salamat po sa paggising ng may kaligayahan, punong-puno ng pagkapala. At sa umagang ito, Panginoon, alam po namin, Lord, na sa lahat po ng aming gagawin, pangungunahan po ninyo kami. Ganon din po yung aming mga kapatiran na nagtatrabaho. Ingatan po ninyo sila hanggang sa pagpunta nila at hanggang din po sa pag-uwi. Panginoon, sa umaga pong ito, amin din pong idinadalangin ng aming presidente. Panginoon, alam po namin na kayo po ang nagbibigay ng wisdom. Pangunahan po ninyo sila magmula po sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Alam po namin, Lord, na kayo po ang gumagabay. Ganon din po, Panginoon, sa lahat ng mga Christian community sa buong mundo. Alam po namin, Lord, na kayo po ang nagbibigay ng wisdom, lalo na po sa mga itinalaga po ninyo para mga siwa, mga laga sa mga espiritual na buhay. At Panginoon, muli, alam namin, Panginoon, na sa umagang ito, may maganda pong mangyayari sa amin. Sapagkat ang inyong salita, sabi nga po ninyo sa Colossus 1, verse 5-6, na ang daladala po nito ipagpapala. Muli, Panginoon, na andito po kami, alam po namin, Lord, na gagamitin po ninyo kami upang sa ganun po, maibahagi ang inyong kabutihan. Salamat po, muli, ang lahat po ng papuri, pasasalamat. Ibinabalik po namin sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Pastor Simple, pagpapatuloy natin yung ating love chapter, Basahin ko lang muli mga kapatid at alam kong kayong lahat ay sumusubaybay. 1 Corinthians 13 verse 4 hanggang 7 ito. Love is patient and kind. It is not jealous or conceited or proud. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Love never gives up, and its faith, hope, and patience never fail. Ayan, Again, natalakay na natin yung patient, kind, not jealous, conceited, or proud. Natapos na natin yung ill-mannered or being rude. Today, we will discuss about selfish or selfishness tsaka irritable. Pastor Simple? Opo. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Meron akong napag-aralan at alam kong, Pastor, marami tayong maibabahagi dito sa... Matanong ko lang kayo mga kapatid.
Ano yung opposite ng selfish? Very good. Ang opposite ng selfish ay giving. Ayan. Ano naman ang opposite ng selfishness? Oh. Pastor, ikaw na. Yan, purihin ang Panginoon. Alamin na natin ngayon. Yan, thank you, Lord. Yun nga po, sa umaga pong ito, ang ating ngahong pag-uusapan ay tungkol sa selfishness at saka nga po tungkol sa irritable. Unahin po muna natin yung selfish. Sa dictionary po, pagka sinabi po nating selfish, sabi, caring too much to oneself. Yan, napakamaliwanag naman po. Pagka tinagalog po natin ay makasarili, masakim. Ang isa po pong ibig sabihin ay yung put his own interest first. Ibig sabihin, nakakita po ba kayo ng mga taong ang laging inuuna yung sarili? Alam nyo, Pastor, meron po akong nakitang magandang halimbawa sa Bible, yung pong sa pagiging masakim. Doon po sa Luke 12, di po ba yung mayamang hangal? Ang dami na po niyang ani. Sabi niya, anong gagawin ko sa aking ani? Wala na akong paglagyan. Sabi niya, gigibain ko at magtatayo ako ng mas malaki pa. Ibig sabihin, no, yung palang mga tao na mayroong palang mga palatandaan ng mga taong saking, pagka lagi na lamang sinasabi, yung kanyang sarili, yung kanyang lagi na lang sinasabi niya, ito para sa akin to. Pero alam niyo po, salamat na lamang po doon sa salita ng Diyos. At tayong napunta sa ganitong gawain, tayo po yung opposite nga po ng selfish, ano po yon? Yung pagiging mapagbigay. Ako po natutuwa din. Naalaala ko lang po, yung tatay ko, simple kami po, mahirap na tao. Doon po sa aming lugar, sa probinsya, yung tatay ko po, halimbawa, pagka po merong mga bayanihan, alam nyo, ang tatay ko, pag may merienda, alam nyo, hindi po nila kakainin yun. Simple kami po, mahirap wala ho namang merienda. Alam nyo po, yung gagawin nun ng tatay ko, ano yun, iuuwi para sa amin. At nakita ko rin po, di ba, kagabi rin, yung kinasabi ni Pastor Oyin doon sa lesson po nila. Di ba yung isang magulang, ano yun ang laging iniisip yung sa mga anak. Di ba? Parang lagi sinasabi, ito para sa anak ko. Di ba? Yun po yung kabaligtaran. At salamat na lamang po at nariyan lagi yung salita ng Diyos. Na laging inire-remind tayo ng Panginoon na sa panahon ngayon, naandyan po lagi ang Word of God na itinuturo na hindi lang pala para sa sarili lang. Di po ba? Kaya nga doon sa Luke 12, nung binabasa ko, sabi ko, oo nga, lahat na lang ako, akin, gigibain ko. Kaya lang, ang malungkot po, Pastor, sa bandang huli, ang sabi ni Lord, kukunin sa gabing ito, kukunin na kita. Di ba? Yun po yung malungkot. Kaya ibig sabihin, sa buhay natin, naandyan lagi yung tinuturo din ni Lord, yung ating yung pagiging huwag lang sa sarili. Kinakailangan doon niya sa Romans 15, may nakalagay din niya po doon Ang sabi doon huwag lang sarili lang yung iisipin, maging yung kapwa. Bagaman hindi naman po sinabing huwag nang isipin yung sarili, pero ibig sabihin pala noon, tayong mga mananampalataya, yun po ang sinasabi ng ating Panginoon. Yung pagiging selfish, wala na po sa atin yan. Simply, nabago na po tayo ng salita ng ating Panginoon. Yun po, Pastor. Ay, oo. Alam niyo mga kapatid, dun sa ating, if you will analyze, ako rin naman nag-a-analyze, ang Christianity lamang sa buong mundo ang nagsasabi na put others first before yourself. Christianity lang. At Christianity lamang ang nagtuturo o nagsasabi sa salita ng Diyos na mahalin mo ang iyong kaaway. Kasi sa mundo nating ginagalawan, Pastor, parang nahubog ata ang mankind na maging makasarili. Parang nahubog ang mankind. At salamat na lamang. Di ba, sabi mo nga doon sa Pilipos, ano ba yan, Pastor? May naalala ka? Doon po sa Philippians 4, verse 2. O baka 2:4. At 2:4 po. Ayan. 2:4, sabi po dito, tinan ninyo ha, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Oh, saan ba saan religion na magsasabi
Christianity lamang, di ba? Oo. At itong naisip nyo na ba kung saan anong ugat ng selfishness? Meron ka bang gustong ibahagi diyan? Sa Bible meron ako natuklasan. Gusto niyo sabayan ako yung bang buksan na lang natin, sige. Dito sa James 3, meron ka ba dyan sa Tagalog? Ako na muna sa English. 16, tingnan nyo nga dito. Where there is jealousy and selfishness, there is also disorder and every kind of evil. Sa Tagalog, Pastor, meron ka ba? Diyan sa iyo, matagal tignan. Tignan na dito na lang sa ano. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. So, delikado. Kaya sinasabi na huwag maging makasarili kasi yung ugat ng disorder, kaguluhan, at pinagmumulan ng lahat ng masasama. So, kaya sinabi ng Bible yan, ha? Di ba, Pastor? Opo. Amen. Amen. Sabi mo kanina, ako nasabi ko rin na para how to combat. How to combat? Paano ba natin to combat? Parang may labanan, ano? Actually, yung flesh tsaka spirit talagang magkaaway yan. Magkaaway lagi. Oo. Meron ka bang ano dyan, mga nasa scripture na dapat gawin ng mga tao o lalo na tayong Kristiyano para malabanan natin itong kasakiman? Yan. Meron pong natatandaan ko po yung isang talata doon sa 1 Timothy 5:8. Di po ba meron niya pong binanggit doon na ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga walang pananampalataya. Ibig sabihin, no, anong pinapakita ni Lord, nakita ko nga po na kapag ang isang tao, halimbawa, kami nga po, nakita rin ho namin na kung saan kami nagmula, nakita po namin yung kawalan. At nung mapunta po kami dito, hindi ko naman po sinabing yumaman, kaya lang hindi naman po nagkulang. Ang isa ko pong nakita doon, yung bang pag alala mo pala yung pinanggalingan mo, kung paano ka, kung nung una wala rin, na ngayon pinagpala, yun makukumbat mo pala yung pagiging makasarili, maibabahagi mo, maalaala mo, ay ganito kami dati, wala din, pero napagpala lamang kami nung mapunta sa ganitong gawain. Kaya yung sabi nga dito, napakamaliwanag po yung sa 1 Timothy 5:8, na kapag hindi kumalinga sa kamag-anak, ay mas masahol pa doon sa mga walang pananampalataya. Kaya sa panahon ngayon, nakikita ko na yung bang kung anong meron na ibabahagi, yung bang sabi ko nga, kami nga, isang bagay yung natutunan din namin sa kami, pagka December na po. Alam nyo, siyempre, ang dami yung mga nagbibigay sa amin ng damit. Kaya alam yung ginagawa namin, pagka po, siyempre, maaring hindi ka makapagbigay sa material, pero ang dami pong pamamaraan paano ka anong ibibigay mo. At yun po, alam yung ginagawa namin, pagka magdi-December na, yung po mga damit namin na, siyempre, marami na po marami nagbibigay. Kaya ginagawa ho namin, iipunin po namin. At pag uwi po namin ng lugar namin, ipamimigay namin. At nakita ko, sabi ko nga, dati pagka nagtatrabaho kami, sira-sirang damit. Ngayon po, kaya alam nyo, pagka natutuwa naman yung mga pinagbibigay, sabi nila, pantatrabaho ko ito. Pero sa amin noong mga unang panahon, po yun, hindi ho pantrabaho yun pangalis na po namin. Kaya yun po yung blessing. Nakikita ho namin na isa pang makukumbat pala yung pagiging makasarili. At yung po ay natutunan lang po namin sa ganitong gawain. At hindi lang po yun. Tinuturo din ng Bible yung tungkol doon sa pagkadapat mamimigay
upang sa ganon ay lalong pagpalain ng Panginoon. Amen. Thank you. Alam mo dito sa Bible, Pastor Simple, buksan niyo mga kapatid dito sa unang Korinto 10:24. Mabilis mo bang makita dyan sa Tagalog? Ako dito sa English. Unang Korinto 10:24. So, how to combat selfishness? So, yung mga kamagan. Alam mo, meron akong kakilala dito sa Comfy na katulad mo. Alam mo, hula mo kung sino. Sabi mo, iniipon mo yung mga damit mo, tapos dadalhin mo sa probinsya, ibibigay mo sa mga kamag-anak mo. Kung talagang taga-Comfy ka sa loob, sino yung brother na ito? Very good! Si Brother Roger. Alam niyo ba si Brother Roger, pag buong taon, pag uwi niya sa Bicol, kahon-kahon ang daladala niya, tapos tatawid siya ng bangka. Pupunta siya dun sa island. Hindi ko lang alam kung anong island yung lugar nila. Ano bang island yan? Well, anyway, tatanungin ko, alam niyo, pagbaba doon ni Roger, yung mga kamag-anak niya, sasalubungin siya sa Pampang. Bubuhatin yung parang balikbayan box. Ikaw din, ganun, di ba? Opo. Thank you. Gusto mong basahin yung Yes, 10:24? dito po sa unang Korinto 10, verse 24. Huwag hanapin ni numan ang kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Nobody should seek his own good, but the good of others. Amen. Thank you, Pastor. Yan, napakaganda po mga kapatid ha. Sabi dyan, huwag hahanapin ang sarili, kundi sa ikabubuti ng kapwa. Dito rin nga yung sinabi mong Pilipos 2:4. Gusto ko lang i-remind tayo mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, itong Christianity lamang ang nagsasabi na put others first before your own. Parang it seems not natural sa pagiging nilikha. Pero dahil tayo born again, we live by the word of God. Ito, each of you should look not only to your own interest, but also the interest of others. Oh, Christianity lamang yan, di ba, Opo. Pastor? Amen, amen. Amen. Yung sabi mo, pagtulong sa mga, pwede, di ba, sabi nga sa Acts 1:8, Jerusalem, Judea, bahay muna, di ba, sa bahay. Opo. Bakit napakahalaga yung sa mga bahay muna? Hindi ko naman sinasabi wag natin bigyan yung kapitbahay to combat selfishness. Amen. Naalala mo ba yung Galatia mo? Dito nga po sa Galatia 6 verse 9. Tinan po ninyo. Hanggang 10 ata yan, Pastor, Opo, di ba? 9 to 10 po. Tinan nyo ha. Ganito po ang nasasaad. Sa Tagalog po, napakaganda. Sabi dito, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Tingnan nyo ha. Totoo naman. Kaya nga, nga po ang sabi, wala namang nagtanim nang hindi naman talaga aani. Kaya nga ho dito kami sa Comfy, nagtatanim kami ng gulay. Kaya sigurado po, aani kami. Yan, ano pa po dito sa verse 10? Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Naku, napakaganda po ng mga talatang ito ha. Lahat pala nung ginagawa natin, walang sayang. Sabi ito, pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. At kami nga, meron pong pastor na isang experience dyan Simple kami nga po, lagi ko nasasabi na nag-aaral kami, wala naman kaming baon, ganito, ganyan. Kaya natutunan ho namin nang mapunta kami dito, lalo-lalo na po sa Comfy, yung tinuturo ng Bible na pagka may tanim ka, meron kang aani. Alam nyo, yun nga po, pag umuwi ho kami ng probinsya, minsan pagka umuwi kami, nagbibigay kami ng baon sa mga bata. Parang maliliit lang naman po. Simple sa probinsya po, binigyan mo ng 5 pesos, tuwa na po yun. Lalo na pag 10 pisong ibinigay mo. Yun po, natutunan ho namin magtanim. Pero alam nyo po, yun po, totoo po ang sinasabi ng Word of God. Yun po, natutunan din namin yun. At alam nyo po ang balik, ang ginagawa naman ni Lord, dahil kami po nagtatanim, kaya nung nag-aaral din po yung mga anak namin, may nagbibigay din po ng baon. Kaya yun po, sinasabi ng Word of God. Kaya sabi dito, huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Kaya ang itinuturo ng Bible,
Pag mayroon tayo, isi-share natin yung mga pagpapala na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Amen. Sa English, alam mo, Pastor, sabi, don't get tired of doing good. Meron bang napapagod sa paggawa ng mabuti? Marami. Kaya sinabi ng Biblia, don't get tired. Yung weariness of doing good. Kasi minsan, ginagawan mo na ng mabuti, nakaranas na ba kayo nung kahit anong gawin yung mabuti, masama pa rin kayo? Hindi naman. Baka ako lang nag-iisip nito na gawa ka ng gawa ng mabuti sa mahal mo sa buhay o mga kamag-anak o by God's grace yan, walang tatangos ang ilong Kung medyo nararamdaman nyo na parang kayo lagi ang taya o kayo na lang o gusto nyo ba magpalit ng kalagayan? Ikaw gusto mo nung ganon? Mas masarap pa yung bibigay. Pag palatandaan po ng isang sige. Nagbibigay, ibig sabihin po, pinagpala. Yun po yung palatandaan yan Pagka halimbawa, lagi na lang ikaw yung, hindi libre. Hindi ka magpala. Huwag kang ganyan, brother. Kaya kailangan maglilibre na tayo ngayon. Mga kapatid, yung lagi nagpapalibre daw. Ito naman ay karanasan at binigay na kaisipan kay Pastor. Walang sabi ni Pastor Ray? Ano ba yung sabi? Walang hihirit o walang tatanggi. Oo nga naman, meron din palang mga Pastor, tao. hindi po sila pumayag na hindi sila maglibre. Kaya, baliktad pinagpapala naman. po na. Marami nga akong mga tao na ako personally, Pastor, there are times na minsan, halimbawa lang, may mga brothers and sisters o mga friends. Alam nyo, minsan, inuunahan ako magbayad. Ikaw ba, inuunahan ka magbayad ng mga kasamahan mo minsan? Ha? Opo, hinaya. Hindi pala inuunahan magbayad. Alam nyo, ako meron akong technique. Pero secret to. Pero pag nalaman nyo, hindi na secret. Gusto mong malaman? Paano po? Ang ginagawa ko kasi minsan sila lagi nagbabayad. Ang gagawin ko, nakakausapin ko na yung waiter o kaya papakwenta ko na yung aming kinain. Tapos sasabihin ko, wag mong ibibigay dun yung bill. At cheat. Sabi ni Arnold, cheat. Ay, alam ko yan. Sa bar yan. Ay, biro lang. Hindi, biro lang. Di ba, di ba Minister Ernie? Si Minister Ernie, cheat. Oo nga, nung araw, cheat, Ba't kaya cheat? Nandadaya? Hindi. Hindi. Narinig lang. Buti na lang inuunahan ko. Pagka maliit lang. Pero pagka malaki, ikaw ba ganun din? Pag malaki? Sasabihin ko, di bale, marami naman pera. Ibig palang sabihin nun, sabi mo, sila yung blessed na blessed. Amen po. Amen. Hallelujah. Pagkatulong ng tulong, ano ba sinasabi ng Hebreo? Meron, dito po sa Hebreo 10, tingnan nyo Sabi dito, makatarungan ang Diyos. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa. At ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa paglilingkod ninyo sa inyong kapwa Kristiyano. Amen. Sabi dito, makatarungan ng Diyos. Hindi daw po niya nakakalimutan yung ating mga ginagawa. May tulak mo sa ilalim. Hindi, matulogin ako. Ayan, okay na. As Pastor simply was saying, na-interrupt ka niyan? Sabi po dito, makatarungan ng Diyos. Hindi niya lilimutin yung ating mga ginagawa na pagtulong sa, lalong-lalo na daw po doon sa ating kapwa mananampalataya. Kaya salamat po sa mga kapatiran na patuloy na nararanasan yung pagtulong sa mga kapatiran, lalo-lalo na po sa ating kapwa mananampalataya. Ito ba'y nakasang-alang-alang sa pera? Hindi lang po sa pera. Ang dami hong paraan para paano makakatulong . Diba? Sabi nga, pwedeng hindi naman sa material
pwedeng tumulong doon sa mga, parang yung naganap sa atin nung mga panahong mga nakaraan. Pag meron tayong mga binabaha, nakakatulong tayo. Yung palang pagtulong, hindi lang po sa material na bagay. Okay. Huwag mapapagod at nalalaman ng Panginoon Diyos. Magkano ngayon ng karwas? Karwas. Ano po? Wala pa pong 200. Mga 200 Opo, mga 200. karwas. Opo. Ano, ilang sasakyan yon? Isa lang po. Isa lang. Opo. Mahal pala, no? Ilang buwan ka na lagi kong nakikita ikaw naglilinis ng mga kotse. Ang laki na pala ng naipon mo. Thank Kasi you, Lord. ting makikita kita, ikaw ang naglilinis ng kotse. So pag nagpakarwas kayo, 200. Boots, ilang buwan na siya naglilinis ng kotse, ang pakarwas natin, 200 pala. Meron na yung, kaya lang walang nagbabacuum Opo, ka wala ba? akong vacuum. Pagpag lang po, pagpag. Pagpag. Ipapagpag lang po yung Biro mo, halos taong, basta nakikita ko, ting lalabas ako, ang naglilinis ng kotse ko, hindi si Roger, si Leo, tsaka ikaw. Meron ka pa bang nakitang naglilinis ng kotse dito? Meron pa rin po. Yung kanya-kanyang kotse. Opo, kanya-kanya. Pero yung nililinis mo, hindi mo namang sasakyan, di ba? Opo. Ba? Hindi ko naman babayaran sa iyo yung 200 ng 3 buwan. Ha? Pwede pala. Tsaka tuwing lalabas din ako, magkano ngayon ng maintenance? Hindi yung maintenance na gamot, ha? Bong, magkano ngayon? Yung per day. Yung nagme-maintain ng buong compound. Yung kalinisan. May tansya ka ba dyan? Wala po akong idea sa ganun kung magkano. Buti na lang dahil hindi kita bibigyan ng wala ka palang idea. Kasi tuwing makikita ko rin, tuwing lalabas ako, nakikita ko to, laging nagwawalis. Pati doon sa labas, hindi sa tinataas kita, ha? Pwede ka bang maimbita sa bahay namin? Thank you, Lord. Biro lang. Yung isa, may pangalawa tayo. Opo, yung pangalawa po ay yung love is irritable. Not. Not irritable. Ikaw ha, play ha. May not niya pala. Sorry ba? Ikaw ba ay mabilis? Ano ba yung irritable? Sa dictionary po, sabi nga po dito, easily made angry. Sa Easily Tagalog po, made- madaling Madaling magalit. mayamutin, madaling mapikon. Yan po yung pala sa Tagalog yun. Pero parang ikaw, parang hindi kita nakitang napikon. O parang hindi ko nakitang tumaas ang boses mo. Simple lang ho. Tumataas din pala ang boses. Tao lang. Opo, tao lang po. Tao lang. Oh. Alam nyo po, may karanasan ho ako dito. Saan? Galing po kami sa nung panong medyo matagal pa naman ho ito, matagal na nangyari. Di po ba ang isa ko pong madali ako yung pagka sa stoplight po tapos naka-stop na ho, tumatakbo pa sila. Doon sa stoplight, naka-stop. Opo, nakapula na tumatakbo. Mukhang tama ka doon. Opo. Okay, tuloy na tayo. Galing ho kami, kasakay ko po yung pamilya ko. Dito po sa may standard, may stoplight ho dyan di po naka-stop na sila, tapos patawid na kami. Bigla pong meron driver na tumuloy pa rin. Ay medyo yung busina ko po, parang hindi naman Tapos medyo sa sarili ko po, medyo nainisyo ko. Sabi ko, bakit ganito? Yung po, alam nyo, pagtingin ko pong ganon, ang tanda na po ng driver, na nga po medyo katulad ko na rin na wala na rin buhok. Alam nyo, parang parang napahiya ako sa sarili ko. Sabi ko, tatay ko na yung aking napagalita, parang gano'n sa sarili ko lang. Kaya hindi pala basta dapat, sabi nga dito, hindi dapat napipikon agad. Yung palang tawag doon, hindi tunay na pag-ibig. Buti malakas ang conviction mo, no? Yung iba, wala naman masyadong conviction, pero na kay Lord, meron ka bang alam na gano'n? Meron din, Meron din pa. Oo, kung makabusina. Pero pag tinignan mo, bukas ng bintana. Brother! Brother, sister! Ka-brother po pala, ka-sister. may nangyari. Pero ko alam na nangyaring ganyan. Wala masyado. Wala masyado. Buti na lang, walang alam si pastor, okay? So, yung conviction pala, no?
Mahalaga din po yung conviction. Alam mo meron ako na nakita sa Bible. Alam mo ba na, ito basahin ko sa inyo ha. Tingnan niyo sa Tagalog ha. Ito pastor, sa Proverbs 19 verse 11. Sige, buksan nyo. Tapos tingnan niyo sa Tagalog. Tingnan mo sa Tagalog. Ako dito sa Ingles ha. Ito, Proverbs 19:11. Sige, tingnan nyo. Naku, matutuwa kayo. A man's wisdom gives him patience. It is to his glory to overlook an offense. Ulit ha. A man's wisdom gives him patience. It is to his glory to overtook an offense. So kung sakaling merong mga offense sa iyo, pag na-overlook mo pala to, kumbaga pass mo na, it is to your glory and you have wisdom. Tagalog ba? Yeah, sa Tagalog po, tingnan nyo, ganito naman po. Ang bait ng tao ay nagpapakupad. Ano? Nagpapakupad sa galit. Yung pong kupad, nagpapabagal. Okay, yung isang Tagalog. Okay. Ang bait ng tao ay nagpapakupad sa galit at kanyang kaluwalhatian na paraanin ang pagsalangsang. Amen. Alam niyo, meron din dito sa Ecclesiastes 7:9. Tignan niyo. Baka tignan niyo yung ito na lang babasahin ko, Ecclesiastes 7:9. Tignan niyo. Do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of the fools. Nako, kapag irritable ka. Tagalog. Ibang Tagalog nga to. Sinabi ko na sa kanya to eh. Sabi ko, Pastor, simple, masyadong malalim yung Tagalog mo. King James Version King James Version ng Tagalog. Aba, ano dyan sa Tagalog na yan, Beb? Pag-aralan mong magpigil sa sarili mo, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. Nasa lap mo yun. Ibig sabihin, ano ba sa Tagalog yung fools? Wag nyo nang sabihin. Biro nyo. So, pagka irritable ka pala, pikong ka, naku, mabigat pala ang ibig sabihin nito. Pero meron di ba? Naalala mo, kailangan wag natin bibigyan ng puwang ang demonyo. Opo, sa Ephesians 4:26 po, nakalagay nga po dito ay, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Yung sa demonyo. Sa verse 27 po, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Yan. Anong ibig sabihin yan sa iyong lengguwahe, Pastor? Sabi po dito, sa 27, totoo naman na kapag tayo may galit, pag ang isa pong taong may galit, nawawala po yung kagalakan. At minsan po, yun yan, nagiging mainit ang ulo. Babatiin mo, good morning. Anong ginanda ng umaga? Simple po, yun nga po. Kaya nga sabi dito, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Kapag ka po merong mga bagay na hindi, halimbawa, masama ang loob, yun po ang nagaganap. Amen. Alam nyo, sabi doon, do not let your anger lead you into sin. What does it say? What does it mean? We have an emotion. Pag meron tayo, there are times na tayo nasaktan, nakita natin yung hindi tama, we are indignant of the wrong, so on and so forth. Yung emotion natin, there are times na biglang sumisilakbo. Pero, yun na nga. Pero alam naman natin ang salita ng Diyos at nasa spirit. At that point in time, maaaring na out of control ka, pero do not let your anger lead you into sin. Go back to God. Kung nagalit ka man, wag mong hintayin na lumubog yung araw na hindi ka nakipag-reconcile o hindi ka humingi ng sorry, di ba? Minsan, ang mga tao parang ayaw humingi ng sorry. Kung wala ka sa sarili mo, pansamantala, may conviction naman tayo ng Holy Spirit. Do not condemn yourself.
Go back to God, repent. Sabi, ay, sorry. Kasi pag hinayaan mo yan, bukas sa makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, nandun na yun, nagpa-pile up na yun, tapos babakbakan ng demonyo. Kasi hindi man niya alam ang puso't kaisipan natin, yung ating facial expression, yung ating mga gesture toward situation or people around us, mapipredict niya eh. So, kaya wag mo siyang bigyan ng dahilan. Wag mong bigyan ng puwang. Hingi ka ng tawad, makipag-reconcile ka, balik kay Lord. Then, repair wrongdoings. Ano, ha? Hoy! Opo. Eto na. Tapos na, Pastor. Opo. Amen. Mag-ano na kayo ng game. O open the game. Comment doon sa game. Sa games po natin. Oo. Pero may birthday daw. Pastor, hindi ko mabasa. Yan, sige po. Basahin po natin yung ating mga kapatid na may mga kaarawan. Oo, sige. Naandito po, Sister Mona Cariaga, taga East po yan. Si Nanay Mona, na nanay po ni Brother, Ay, hindi pala si... ni Brother Ray. Yan po, sino pa po? Si Brother Abner Dikitanan. Ito naman po, taga San Pablo po ito. Asawa po ito ni Sister Maricar, na member po natin sa San Pablo. Si Sister Jerry Lalog, ito po, Geraldine po yata ito. Manugang po ito ni Sister Mercy na ating sa music ministry po natin sa Lipa. Si Brother BJ Hernandez po, anak po ito ni Sister Nida Hernandez. Si Brother Art Morales, taga San Pablo din po ito. At si Brother Joshua Belyanca. Amen. At meron din po tayong anniversary. Okay. Batiin po natin si Brother Carlo at Sister Nida Hilardino. Anniversary po nila ngayon. Amen. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Lahat, Happy birthday po sa inyong lahat at happy anniversary. Ayan. We have a new song, di ba, Pastor? Opo, meron po tayong bagong kanta. Pakinggan muna natin itong Ang ating... title po nito ay Lingap. Lingap. Amen. Heto na naman namamanga sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo na sa akin ay iyong inilaan. Kahit ako'y nakukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan, di ka nagsasawang ako ay dinggin sa manalangin na puno ng hiling na wala naman talagang katapusan. Aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasambitin ang iyong pangalan, ang walang hanggang paglingap mo'y aking awitin.
Yan. Salamat po sa ating bagong awitin. Talaga naman pong napakasarap pakinggan. Sige, ngayon po, dadako na po tayo. Mga kapatid, mag-comment na po kayo Comment? sa ating game. Tsaka mag-comment, tsaka mag-commit kayo. Commit. Kala nyo, Yan. kasi kayo hindi kayo Sige po, nagko-commit para po sa ating Pero meron game daw sa umagang ito. meron daw bata. Sige, tatawagin po natin ngayon si Brother Waljon. Yan, Yan, tingnan po natin hallelujah. Ilang taon lang po, Pastor, si Brother Waljon, yung bata? Mas lamang lang ako ng dalawa. Laman lang po kayo. Sige, panoorin po natin yung kanyang sa memorization po ng ating Old Testament. Amen. Good morning, Jesus. I am the reciter rocker, and my name is Brother Wajun. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Luther, Samuel, Second Samuel, First Kings, Second Kings, First Chronicles, Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, the Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Malakay. Grabe naman yan. Grabe naman yan. Nagitara pa, ukulele pa. Hallelujah. Oh, Sister Shane, Brother Wally, naku, nag-ukulele na pala. Paturuan mo na kay SJ. Magaling din, Pastor? Opo, Pagka, magaling. niya, ako rin, pag hindi ko alam, yeah, parang si Lola Che. Parang Sister Che. Bumubuelo. O kaya, yan? Naglalag ako. Hindi ko maano. Offline. Kanya-kanya pala yan. Ikaw pa paano? Dahil nakalimutan po. Paano pag nakalimutan mo ikaw? Kunyari po, Ano ginagawa mo? Kunyari naglag din. O kaya, choppy. Ito na tayo. Mag-commit na kayo, sabi ni Pastor. Ay, J-Tin, happy anniversary. Kala namin nandito ka. Okay. Well, anyway, alam nyo ba na, sino ba yun nandyan sa ating will? Tingnan mo nga. Sino yan? Sige nga. Hindi mo rin makita, Hindi ko rin kasi makita. Kaynilyn Adap. Telma Mariano. Jeff Bar. Brother Jeb Borja. Judith Cruz. Klang Rabang. Alam nyo mga kapatid, merong isang kapatiran tayo na malapit sa aming puso na laging nandyan hindi matawag. Kaya ang ginawa niya, pumunta na rito. Yan. So, siguradong matatawag. Tawagin natin si Nanay Lilang. Yeah, Sister Ima. Ginulat ko. Sigurado mo matatawag na. Banging Mike. Andito siya matawag. Andito, pumunta na lang. Ayan, Nanay Lilang. Ayan, mami ni Sister Ria. Gulatan lang yan. Yeah. Ayan, tignan natin. Dito po kayo, Nay Lilang. Dito po sa likod ko. Ayan. Sige. Ayan.
Tingnan natin. Yeah, kabisadong dito po, kabisado. dito sa gitna namin. Ayan, oh. Sige, bati muna kayo sa Kapampangan. Connie Manalad na kasama. Sige, Kapampangan po, batiin niyo yung mga taga Pampanga. Teka, walang sound. A. Hallelujah. Ito na lang sa akin. Sige po, pinakabahan. Apa pala dito? Maya pa, abak po kaya kayo nga, lalo na po king, kaya bago mo. Pati bagbate, nakalimutan na yung Kapampangan. Sige po, ma. Ayan na yun, yung Old Testament. Meron po bang tono? Ayan, sige. Nakakaba dito. Nakakaba. Ayan, go! Ayan na po. Yan. Nakalimutan na! Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah. Jeremiah, Lamentation. Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Jonah, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Ay, baka bumaksak na. Ayan. Amen po. Amen po. Ayan. Si Sister Ria na po. Ayan. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Opo. Hallelujah. Nakakakaba pala Kabisado dito. ni Sister Ima. Ano ba yan? Bahay kubo. Bahay kubo pala. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Dyan na muna tayo. Baka ibahin na lang muna natin. Eto na. Yeah. Pastor? Sige po. May dadagdag na 3. Sino? Olivia Sister Olive Caray, Connie Manalad. Sa ano? Asawa po ni Brother Mario sa Kalo. Okay. Paikutin na natin. Yan, sige po. Uy, si Brother Jeff. Ayan, sige, tatawagan na natin. Siguradong may tono ito. Ha? Sigurado pong may tono yan. Dalawa na, pati na si Seiya. Sige. Sandali lang, Brother Jeff, ha? At meron tayong bagong natuklasan sa ano ba yan? Sa technical. Pwede kang makita namin Talaga naman, makita. Sandali lang, ha? Sama mo na si Seiya. Oo. Ayan, sandali lang, ha? Mga kapatid. Ayan, sandali lang. Amen. Ako rin nagbabali-baliktad dyan, Pastor. Lalo na dun sa, ano ba yan? Daniel, Joel. Sunod doon? Hosea muna. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum. Saan ba yung Obadiah?
Ha? Ayan, nako, Brother Jeff, sandali lang ha. Oo, yung telepono. Telepono. Nako. Parang naghang tayo. Naghang daw tayo. Nakahang tayo dyan. Sandali lang, mga kapatid. Hallelujah. Ano nangyari? Naghang tayo eh. Oo. Sabi ni Lola Chet, bukas ka na lang daw. Nawala yung ano natin, Yung internet natin. nawala internet natin. Oh, Brother Demos, nawala daw yung internet namin. Hindi ka madinig. Oh, Ayan na dyan. Ayan dyan, okay na. okay na. Magalaw ka na. Pero ang nakikita ikaw. Hindi sila. Ayan na. Okay. Ayan, andyan na, andyan na. Andyan na. Nakahang tayo online. Hindi tayo makaano. Ayan, sandali lang po. Naririnig ba ako? Hindi. Technical problem, oo. Hindi kayo naririnig. Oo. Ayan. Pag-pray natin, Lord, pakiayos na po. Audio. Naririnig kayo, Ben? Naririnig ang audio. Naririnig. Pero nakahang kayo. Naka-freeze ang picture, naririnig ang audio. Dali lang po. Jeff, ang lakas ng powers mo ah. Teka muna, wag. Hindi na yan makakaano. Ituloy mo muna si Jeff ng kahit audio. Tawagan mo naman ano. Hello, Ayan. Jeff. Sige, Ben. Oh, yan na daw, ayan na. Oh, sige. Tingnan natin si Brother Jeff. Go! Jeff? Jeff? Jeff, nandiyan ka ba? Good morning po. Good morning, Jesus. Ayan. Apo, pwede, naririnig niyo po ako? Okay, naririnig ka namin, Brother Jeff. Okay, sige po. Okay na po. Okay. Ima, nakakakaba pala, Ima. Ay. Okay, thank you, Lord. Hihinga lang po. Hihinga lang. Ding dong, ding ding. Genesis and Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, first and second Samuel, Ezra, Nehemiah, Job, and Psalm. Second Justice, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Revelation, Ezekiel, Hosea, my God. Kirayan malakay. Kirayan malakay. Magay. Kirayan Pastor, namasko. Namamasko ka Namamas pa. ka si Brother Jeff. Sa next year pa yan, ikaw talaga. Well, anyway, thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory to God, mga kapatid. Ano, ha? Merry Merry Christmas Christmas. din. Merry Christmas din. Hallelujah. Ay, thank you, Lord. Ano, ha? Ayan. Ayan.
Oo, mga kapatid, ito naman yung ating portion naman. Thank you, Lord, sa mga kapatiran na nag-comment, nag-participate, nag-commit sa ating pag-memorize ng Old Testament. Sa Monday naman, New Testament. At yung mga bata, glory to God. Waljun, glory to God. Sa mga magulang na talagang maliliit pa ay train na para umawit, mag-memorize ng Word of God. Salamat sa tamang pagpapalaki ng ating mga supling, mga anak. Glory to God. O ngayon naman, may mag-asawa, no? Ha? Opo. O pakinggan natin itong ating mga kapatiran naman sa ating segment ng Kwento ng Pag-ibig. Kwento ng pag-ibig. Amen. Thank you, Lord. Good morning, Jesus! Bati muna! Ayan, good morning po mga kapatid. Finally, nandito na po kami sa GMJ. Tsaka most especially, good morning kay Lord. Good morning, Jesus, brothers and sisters. Mabuti po, nandito na po kami at na-interview po. Thank you, Lord. Siya nga po pala, pinabati ko sila na hindi ko man lang po pinakilala sa inyo. Ano mga kapatid? Okay. Andito po sa harap natin ngayon para i-share nila sa atin yung kanila pong, this time po, iba yung ating kwentong pag-ibig, mga kapatid. Si Sister Angel Pugay and Brother Gio. Si Angel po is one of the one of the members of the core group ng ating CSM. Kaya po, ito pong dalawang ito, sa kabila po ng kabataan pa nila, tapos married na, tapos mamaya nyo malalaman yung hindi po nakakalimutan ng paglilingkod kay Lord. So, umpisahan po natin itong kwentong pag-ibig nila. Konti lang siguro, pero hindi tayo dun magfo-focus. Tanungin ko lang muna, saan ba kayo nagkakilala ni Gio? Dito na, sa Comfy? Hindi po. Paano ba? So, para mas maiksi, may nire-rep sa akin na yung ka-office mate ko, naka-textmate, tapos nung uso pa nun yung eyeball na paghahalata yung edad. Nung mag-eyeball na, hindi ako usually nakikipag-text, pero since ka-office mate ko, nung mag-eyeball na, sabi niya, bring a friend, I'll bring a friend. Tapos yung friend na dinala niya, si Brother Gio po. Yes. Oh. Ako po yan. So, Kumbaga yung friend ko, ang kamit po si Angel po. so part na pala kayo nung anong tawag nila doon? Pagka yung sa may kinalaman na ang social media doon sa kanilang love story, no? Naging part na pala kayo noon. Opo. Yan po nangyari. That time, uma-attend ka na, Jel. Yes po, kasi since children naman, umattend na po ako. Pero since malayo kami, medyo pasundot-sundot. Pero nung nag-work na ako, mas active na ako sa pag-attend. Si Gio naman, that time, may ina-attendan ka? Sarado Katoliko po. Okay. Aba, maganda rin palang mapag-usapan yan. Since tinanong ko na rin dyan kayo, kay Gio naman, naging mahirap ba sa'yo? Kagaya ng mga question namin doon sa mga nauna dito na nag-share nung kanilang kwentong pag-ibig. When it comes to faith kasi, hindi siya birong issues. Hindi siya birong issue sa mga issues ng married couple. Sa inyo ba naging malaking issue 'yon? Kasi magkaiba 'yun, 'di ba? Because once upon a time we're also ganyan, 'di ba? So, nagkaroon ba kayo ng medyo problema? Wala naman po kasi Talaga? kumbaga may kaibigan din po ako na Christian din po na naisasama niya po ako sa Bible study. Okay. So may background ka na rin Yes, po. pala. Kumbaga doon din po yung na-open na po lahat yung tungkol sa Bible na ganito na yung huwag kang maniniwala sa mga iba't ibang santo na ganon. May background na po. siya. Kasi alam mo, meron akong kakilala, napakalaking issue niyan sa kanila. Actually, yun ngang Christian wife, pinabibinyagan ulit nung
nung lalaki. Para daw mawala yung pagiging Christian. So, thank you Lord sa inyo, no? Hindi naging issue yon. Ngayon, maganda kasing foundation talaga yung Word of God sa mag-asawa. At kaya ko po sinabi sa inyo na kakaiba ang kwentong pag-ibig nila dahil yung setup nila sa bahay ay kakaiba din. Ano? Yes, Kakaiba po. din. Apo. Oo. Siguro sila na lang mag-share. Jel, ano ba itong setup na to? I think, may mga ganyan na issue sa kanila yan na nagkakaroon sila ng difficulties kung paano Yung division. i-reconcile Yes po. yung pagiging alam mo kasi, parang may mga question kasi kung na-encounter na is it a sin daw ba for a Christian woman na nagwo-work instead yung nasa bahay. So, pakinggan po natin yung naging setup nila sa bahay, mga kapatid. At makakatulong po ito sa inyo. Sige po. Ang setup po kasi namin sa bahay, bali, ako po yung working, tapos si Brother G yung full proud husband. Yan. Pag tinatanong po siya dyan, sobrang proud siyang sabihin niya, kahit saan, kahit sa bangko, yung sinasabi niya yan. Ano pong trabaho niyo, house husband? Minsan ako'y nahihiya. Pero proud na proud siya. So, thank you, Lord naman. Tapos, na-figure out na lang po namin yung setup na yon. Siguro kasi, bago kami ikasal, tanggap na namin yung gifts namin. Ang gift, siguro mas blessed kasi ko when it comes to career. Tapos talagang nandun yung potential. Tapos, syempre, blessed na blessed ka ni Lord, anak ka ni Lord eh. Tapos si Brother Gio naman po, since lumaki siya sa probinsya, at laki sa mga tita, so at lola, so gamay na gamay niya yung gawaing bahay. Hindi naman sa hindi pa ako marunong sa gawaing bahay, pero mas magaling siya. Tsaka gift niya talaga yun. So, ganun pa yung setup namin ever since na siya kay Gap at saka sa bahay, ako talagang working. Yun po. Mhm. Nung napunta kami ng Amerika, meron kaming na-encounter na ganyan. Sabi niya, yun nga parang ikaw, mas medyo maganda yung career nung sister wife kaysa dun sa husband niya. So, ganyan din na pagkasunduan nila kasi kung parehas daw silang magwo-work, sabi niya, yung magiging sweldo nilang dalawa pagsamahin mo, kulang pa sa pambayad doon sa mag-aalaga, doon sa anak nila. Tapos ibang tao pa daw yun. Diba? So yung concern and love na binibigay daw doon sa anak, hindi kayang ibigay ng mga binabayaran lamang. Correct po. Oo. So ang nangyari, ganyan din yung husband ang nag-take care doon sa anak niya, tapos yung sister wife yung nag-work. Wala namang naging problema sa kanila. So, kay Gio naman, ever since proud na proud siya, Yes. siguro hindi ko na siya po tatanungin kung nagkaroon siya ng issue na siya yung nasa bahay, di ba? Kasi, paano ba kayo nagkaroon ng, parang how did you come up with this kind of setup na from the start ba, yan na talaga yung naging usapan ninyo? Or Hindi po. Kasi nung Kasi nag-work nag-work pa kami pareho parehas nung newly wed kami. Siguro yung first year, parehas pa kami nag-work. Pero, yun kasi yung mga work po ni Brother J are more on contractual, ganyan. Tapos, there was a time na yun na yung talagang naging parang inano na ni Lord na binigyan niya kami ng go signal and blessing na ito na talaga yung setup. Nung pregnant ako noon eh, tapos nung umuwi siya one night na, ang weird lang, pagbukas ko ng pinto, sabi niya lang sa akin, Mami, alam ko na. Tapos sabi ko, okay, alam na. Sabi ko, ito na end talaga of yung... contract na talaga ako. Oo. So, okay. alam na namin po na ganun magiging setup namin. Ayaw niya rin kasi yung thought na may mag-aalagang iba and na may ibang tao sa bahay. Tapos, the fact na yun nga, magaling siya sa gawaing bahay, kumaga may sariling standard din siya. So, yun po talaga. Kasi yun talaga yung gift niya. Brother Gio, not even once na nag-isip ka na parang nakakaano naman yata ito, akong nasa bahay. Sumagibron ba sa isip mo yun? Hindi naman po. Kasi tanggap ko po talaga na ako po yung house husband sa bahay, mag-aalaga kay Gap. Lalo na po yung
binigay po ni Lord sa amin na ganyan po si Gab na may konting condition po. Pero alam ko si Lord po yung magpo-provide po ng lahat. At noon po kasi talaga, before wala po si Sister Angel, nung bata pa po ako, binata. Kung mag-aasawa man po ako, pinag-pray ko po talaga na yung bigay niya po sa akin yung babaeng makakaintindi po sa akin, situation ko po, kumbaga pa yung siya yung magpupuno ng wala sa akin, kumbaga parang maging balance po kami. Ayun. So before pala talaga pares kayong nagwo-work naman. Yes po, parehas naman kami nag-work. Pero yun nga, kasi yun talaga yung, in-embrace lang talaga, siguro talagang from the get-go, alam na namin yung gift ng isa't isa. Yung gift of taking care of people, yun na yung naging role niya kasi sa family nila. Ako naman, alam niyo naman po, ako talagang very career goal-driven. Yun talaga yung ano ko. So, tsaka pinag-pray ko nga kay Lord na Sister Ninang Rina, kumbaga parang pinag-pray ko na kung ano yung gusto niyang goal na maging manager, pinagpe-pray ko mabuti yun. Kumbaga very parang, supportive tapos, sobra. yung salary niya, taasan niya ni Lord. Para, kumbaga, tumataas yung salary niya, kumbaga parang parehas na rin kami nagwo-work. Kumbaga parang, siya yung nako-compensate kasi. Yes po. Oo. Bihira kasi yung ganyan. Kasi po, kapag ka ang tingin nyo, actually po, itong nangyayari sa kanila is the real meaning of partnership. Kasi minsan ang marriage, masyado tayong babae ka, dapat Fixated ito ka. na gano'n. Oo, dun sa ganon. Alam niyo po, what works with other couples may not work with you. So, hindi mo pwedeng i-pattern yon. Kasi, sa ibang mag-asawa, hindi pwede yan. Kasi sobrang intimidated ang lalaki. Yes po. Opo. Yes, totoo po yan. Kung saan natural na stress Yes, yun. oo. Kasi tignan mo, pinagpipray pa nga ni Gio na maging manager siya. To be honest po, lagi ako pero hindi din naman po ako sensitive. Kumbaga, lagi din ako nagte-tempt check sa kanya. Na, halimbawa, tatanungin ko siya, hindi ka ba nainggit? Ganon sa iba mong friends? Hindi ka ba na ganito sila? Lagi naman sinasabi niya, hindi, kasi pag successful ka, successful tayo. Tayo naman yun eh. Tsaka na-achieve naman natin yung goals natin. Blessed na blessed. So, yun naman yung sobrang blessed ako kay Lord. Kasi sobrang answered prayer naman ako doon. Kasi kung ang prayer niya din is, kumbaga may someone na makaka-compensate sa what he's lacking. Ako din naman, ang prayer ko lang noon, sabi ko, Lord, wala naman ako ibang gusto. Ang gusto ko lang yung susuportahan ako sa lahat ng gagawin ko. At yung aalagaan ako at pamilya ko. Yun din talaga yung ko. So, talagang nag-match talaga. Thank you, Lord. Ayun, binigay ni Lord po lahat yung pangailangan namin sa araw-araw. Oo. Kasi alam nyo, bihira talaga yung ganyan, di ba? Minsan nga, kahit na yung husband na nga mismo nagtatrabaho, pag merong konting accomplishment yung asawang babae, maski nga sa mga ganun, may mga lalaking intimidated pa rin eh. Oo di ba? Kaya tuloy. So, sa kanila po, yun ang real meaning of partnership. Hindi porke siya yung babae, dapat nakaganito na. Alam mo, Jel, meron din kasi kung nabasa tungkol dyan na, yun na nga, masyadong na-typecast yung mga mga roles natin na parang hindi na pwedeng magbago yun. Yes. 'Di ba? Mga ganon. So, as a working wife naman, hindi ka ba, naman yung naging, sa mga nagtatrabaho na asawang babae, usually, ano yung nagiging regrets nila kung meron? Dahil siya yung nagtatrabaho. Siguro. When it comes to, yung relationship sa husband, meron ba? Wala po rin. Wala. Kasi ang rule niya lang, ito ang rule niya po, kahit nung mag-boyfriend pa kami, kahit anong company event, kahit hindi siya invited. Kailangan kasama siya. Kailangan nandun siya. Kahit nakaupo lang siya, basta nakikita niya lang ako, okay na siya doon. So, ganun po. So, in short, lahat ng year-end event, sabi ko, employee B siya lagi. Employee po. Ako yung A, siya yung B. Lagi na kasama.
So, nasa pag-uusap talaga, Yes, hindi oo, ba? nasa pag-uusap talaga. Oo. As a mother naman, medyo challenging yung, alam ko, medyo may challenging yung iyong role since meron kasi po silang anak with special needs, hindi ba? Ayan po maingay. Oo. Ayan po sa back. Oo. Medyo, talagang challenging to. Yun nga lang pong merong mga anak na yung normal na setup nila, they find it so challenging na may mga makukulit yung mga bata, may ganon. Tapos dagdag pa sa kanila na may special needs. Talagang may kakulitan din parang kagaya ng mga bata, di ba? Hindi nawawala yun sa kanya. Yes, Tapos may mga special needs pa siya. Tapos nagwo-work ka. Yes po. Paano ngayon yun? Paano ba? Challenging in a way, pero nung na-discover ba? Hindi kasi po, okay. Ay, paano ba yung sige? To give background na lang. Kumbaga yung walang signs nung tapos ng mga bandang 3 sigap, parang may nakikita kaming signs na parang, bakit siya ganon? So parang ganon. Tapos sabi ko, bakit parang, tapos ang main goal ko po, to have him assessed by a developmental pediatrician. Pinapa-assess po kasi yan, at ang haba po ng pila sa mga ganong pedia pala, is for us to learn paano siya i-address. Kasi sabi ko nga sa amin dalawa, dapat first and foremost, tayo ang maka-accept and matuto kung paano siya i-address. Sabi ko nga, I had him assessed not for people to treat him in a special way, but for them to understand him. Lalo na sa amin. Kasi minsan nga siya po, talagang sobrang patient niya, pero napupuno. din po. Oo, Naubos talaga din. po kay Gab. Kasi nga hindi namin siya maintindihan. So, nung nagpa-assess na po kami, doon kami binigyan ng guidance na meron siyang, he was turning 4, tapos may delay po siya sa ibang skills, yung learning skills, may learning delay po siya sa speech, sa kumbaga kung magpa-4 siya noon, may mga behavior siya o learning na pang 1, pang 2. So, hahabulin mo. So, kailangan mag-occupational therapy, speech therapy, ano pa ba? Yun yung dalawang na-require sa kanya, occupational at speech po. So, as a mother, siguro, since ganun yung case niya, and it's not cheap po, to be honest. It's not cheap, pero thank you, Lord, kasi provided naman ni Lord, dahil syempre anak tayo ni Lord. So, ako isa yun sa nagiging driving force ko talaga, tsaka motivation na mag-work talaga hard. Kasi para mabigay ko rin yung needs niya, especially during the early stages, kasi kailangan niya po yun. Pero regret, hindi naman po regret, pero syempre, kumbaga, gusto mo sana na mas madami kang time, gusto mong magawa yung mga ganito. Although, medyo naman po ako kasi si Brother Gio, magaling naman sa aspect ng pag-aalaga. So, Ngayon, may time na po ngayon siya sa amin. kasi work from home. Nung nalaman nyo to, babalik ako dyan mamaya Yes dahil po. pandemic, magkakaiba yan Yes po. So, balik tayo dun kay Gap. Nung nalaman nyo, kasi later na Yes nalaman. po. Nung nalaman nyo ba, nagkaroon ba kayo ng konting pagtatanong kay Lord? Wala pong Wala. Meron kasing dalawang Sige. pagko-question kay Lord. Yes po. Yung isa, pagtatanong na, Bakit? bakit mo hinayaan ganito? Nagsiserve pa ako sa'yo. Tapos ganito. Meron namang isang pagtatanong na, Lord, bakit mo kaya to inalaw? For you to understand His will. Yes Saan po. kayo dun sa dalawang yon? Mas more dun po sa pangalawa. Yung Pangalawa po. anong purpose. Parang, tapos later on, as we go along this journey nung with Gap na, kasi he has mild ADHD nga, doon ko naiintindihan na ginagamit, since tumatayo ako kay Lord, ginagamit kami ni Lord na it's a testament na hindi porke tumatayo ka at ginagamit ka ni Lord, bulletproof ka. Sobrang shielded. Pero, magandang testament din na, bagamat may mga ganitong challenges, nakakatayo ka, tapos nakakapag-evangelize ka at nakakapag-minister ka. Parang yung mga sisters po natin na may mga special needs din yung yun sobrang kami yung yung kamusta na yung anak? Sobrang ganun po. Kahit saan nga ako pumunta, yung
yung mga sa office namin, may mga nahihiya po talaga and mga in denial. Yun, ang pinaka, ano po kasi sa ganitong may special needs is yung acceptance. Yun very important kasi doon eh. So, yun po, more on doon sa bakit, ano yung purpose. Yun. Tsaka kaya po siguro binigay sa amin ni Lord si Gap na gano'n yung situation niya. Kumbaga parang kaya po naming i-handle. Oo. Parang gano'n. Tinanggap po namin siya na parang it's a task from the Lord kasi pinagkatiwala siya sa amin. Sabi ko nga, paano ko sa ibang parents siya binigay na walang capability to take care of him. So, ganun po. Tsaka more patient po talaga, kaming dalawa. Kasi since baby yan, Opo. ikaw ang kasama. Opo. Tapos nung nalaman mo, Ayun, nagulat na lang hindi po. ka ba, Kumbaga, wala bang ano? tanggap ko naman po na... Hindi ka kasi naman, may walang nakikita disappointment? wala naman po. Kasi may nakikita po ako sa mga ibang mga magulang din po na mas... Kaya ibinigay din po sa kanila para May purpose may eh. purpose Meron po na talaga eh. paano mag-alaga ng ganong bata, magpalaki. Oh. Kahit na may experience na ganon po pala kahirap Oo. mag-alaga ng bata. Siguro hindi po disappointment ni Nang Ring. Halimbawa, yung lesson nyo nga, nung kanina, nakikinig nga ako, paano mo itutrain yung mga bata na... Kasi Jill, merong nagdi-disappoint na ano. Meron Meron po. siguro. sa mga Opo. parents kahit na ano. Right. Ang kagandahan siguro sa inyo, pares kayong na kay Lord. Yes, Kasi po. alam mo, merong isang kasister natin noon na nalaman niya yan, na ganyan yung anak niya. Actually, yun ang naging dahilan kung paano siya napunta kay Lord. Pero before na mapunta siya kay Lord, alam mo, sobrang nagagalit na nga siya kay Lord eh. Tapos alam mo ba, sa sobrang ano niya na-share naman niya to, tinakpan niya na ng unan yung anak niya. Kasi hindi niya na kaya eh. Hindi niya na kaya. Tinakpan niya ng unan talaga. Kaya lang, malaki yung bata eh. Alam mo kung bakit hindi natuloy lang yun? Sinipa siya sa tiyan nung bata. Tapos after nun, yun yung thank you Lord at natagpuan siya ni Lord nung time na ganun talaga, na wala na siya. Tapos alam mo ngayon, lumaki yung anak niya na pagka tinanong mo kay Lord, actually, the first word na sinabi nung kanyang anak ay hindi mama, hindi papa, Jesus. Ang unang nabanggit nung anak niya. Kasi, sobra kasi yung sa kanya. No? Pero, yun ang kagandahan sa inyo siguro na meron na kayong word of God. Kaya, iba ang pananaw sa lahat ng nangyayari. Yes po. Yes. So, balik tayo ngayon doon sa COVID na. Yung pandemic na. Before, sabi nung mga iba, the tension in the, in the home is real, sabi nila. Lalo na dun sa mga working moms. Kasi, sobra na daw yung stress sa bahay. Tapos pagdating, sa work, pagdating sa bahay. Then comes the pandemic. Ang sabi nila ngayon, exponentially more real ang tension. Why? Kasi sanay sila na hindi ganun katagal ang time nila sa bahay. Nung nagkaroon na ng ganun, nung pandemic na, Jel, sa'yo ko muna to. Sa'yo muna. Yes po. Anong adjustment at ano yung na-realize mo sa ginagawa ni Brother Gio nung nag-pandemic? Yes po. To be honest, dati po, yung thought ng work from home, hindi ako pro. Kasi I don't think mag-work sa akin. Kasi unang-una, alam ko si Gap is ganyan. Na may mga episodes talaga siya na ano. So sabi ko, paano ako magka-client call? Pag maingay siya yung mga ganon. Siguro, very little po yung adjustment period. Kasi sila, sanay na silang nasa bahay. Kahit 1 week po. Hindi Sa taas lang lumalabas. kami, hindi lumalabas. So Kaya parang po sa kanila namin. po, walang adjustment. Okay. Kumbaga si Gap, na-appreciate niya na nandun ako lagi. Na yung during the first 2 weeks, pagigising siya, tumatakbo siya, sisilipin niya kung nandun ako. Ganon. Parang, nandito pa rin si Mami. Hanggang sa nakasanay niya na, Nandun ka. Yes po. Ang maganda lang siguro is, mas yun na-share ko before na mas na-manage yung
sa menu, mas nag-guide ko siya na, i-plan natin yung menu, i-achieve natin ang pagiging healthy. Tapos, yung kay Gap, yung mga not really full-time, but kahit paano po nagkakaroon ako ng time na yun ang maganda. Ewan ko, for some reason, meron kaming matik na division of labor when it comes to things. Pagdating sa academics, mas nakikinig sa akin si Gap. So, pag ako nagsabi ng ganito, mas maintin. Pagdating sa hygiene or gawaing bahay, Sa kanya. mas Sa akin po. sa kanya. So, ganun po. So, yun, siguro mga first 2 weeks lang na adjustment. Pero, yun, gusto ko siya, yung setup ngayon. Kaya tinatanong din naman kami, pag nagkaroon ng work resumption, kung anong gusto namin na setup, ang very vocal naman ako na flexi, meaning has the ability to work from home and still go to the office. Kasi may mga times na kailangan mo talagang pumunta. So, yun po. Actually, merong mga nag-share na mga Christian na women din na nagwo-work din na tinreat nila ito as one of the blessings of pandemic kasi hindi pa rin sila nagwo-work pa rin sila and at the same time, may time din sila doon sa family. True. Kay Gio naman, kasi sanay kang wala si Angel sa bahay. Opo. Ikaw lang lahat, di ba? Pati kay Gap, ikaw lang lahat. Tapos dumating ang Reyna. Oh. Kumbaga naasikaso ko rin po siya na ngayon, nang mabuti, maayos kung... Naku, naging dalaway na ayos mo. Opo, kumbaga bang... Ang bait ni Gio, no? Kumbaga- May kapatid ka raw ba? Sabi nung iba. Kasi tatanungin ko lang siya pag, wala akong meeting ng ganitong oras, pwede ba ako mag-lunch ng ganitong oras? Ganun ba sabihin niya, okay na yan ng ganitong oras? Na. Tsaka kapag tapos na siyang kumain, lagi ko natatanong sa kanya na, nabusog ka ba sa niluto ko? Ganyan. Ang galing naman talaga, no? Pero yung adjustment nga, hindi dahil katabi mo si Angel, Apo. Hindi dahil katabi mo siya at kaya kanyang itulak dyan, ha? Yung sincere na sagot. Meron ka bang, nahirapan ka ba na nandyan siya sa bahay ngayon ng 24/7? O may part ba? I mean, although okay ka sa the whole setup, pero may mga part ba na, na mas maganda yata pagka wala siya? Wala naman po. Kumbaga, okay lang po na... Clingy po kasi ito eh. Opo. Mas gusto niya. Clingy yan eh. Clingy pero nagkaayos po. kayo na yung Yes work, po. yung setup ninyo, ganon, di ba? Kumbaga, kung tanggap nyo po talaga, yung open po sa inyo, yun, mag-work at mag-work po talaga. Tama. Kasi alam niyo po, mga kapatid, meron kasing, grabe, no, ang bilis ng oras. Extended po. Extended. Wow. Kanina kinakabahan ka, ngayon gusto mo na ng extension. Kasi alam niyo po, mga kapatid, meron pong mga families na lalaki ang nagwo-work. Pero hindi nyo makikita ang ganyang understanding between the couples, di ba? So, wala po talaga yan doon sa typecasting na nakasanayan natin kung sino yung dapat at hindi. Alam nyo po, sa Bible kasi, ang nakalagay po dito, sa Exodus 20 verse 3, "You shall have no other gods before me." Ang sabi doon. So, anong connect nito? Mamaya po. Sa 1 Timothy 6:10, ang sabi dito, "For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs." Ang sabi rito. Ano ngayon ang kaugnayan nito sa kanilang sitwasyon? Okay? As long as the wife is working for the family's sake, at hindi niya napapabayaan itong mga binanggit ko, ay wala naman po siyang nilalabag sa salita ng Diyos. Amen. Kasi sabi rito, "You shall have no other gods before me." Kasi a big no-no yon. Alam niyo po ba na si Sister Angel, actually, yung core group po ng CSM, yung ibig sabihin po nun is Comfy Singles Ministry.
saludo ako dun sa mga kasama ko po doon. Oh, di ba? Kasama ko. Mga youth eh. Mga youth. And I am very grateful po sa kanila. Kasi sobra yung nakikita ko pong strength. Lalong-lalo na karamihan sa CSM Core kasi, yung mga babae ang involved. Di ba? Yes po. At nagtatrabaho din sila. Pero not once na nakita ko po sa kanila na pinabayaan nila yung, and mind yung mga kapatid ha, this is a volunteer work from them. Hindi po sila full-time workers, nagtatrabaho sila, tapos lalo na si Angel, meron siyang anak with special needs and yet nagagawa pa rin po niya na mag-render ng service sa church kay Lord. At nakakatuwa naman po dahil nakikita ko kung papaano naman po sila i-bless ng ating Panginoon. Amen. So, yung sabi rito, sa sharing niya, hindi po love of money ang kanyang dahilan kung bakit po siya nagwo-work. Kasi hindi naman po yun ang sanhi eh. Hindi naman pera ang sanhi. The love of money, sabi rito, is the root of all kinds of evil. So, nagagawa niya naman po yung mga dapat niyang gawin bilang isang nanay at narinig niyo naman po sa kanyang asawa na hindi naman siya nagkukulang bilang isang asawa. Kasi kung may magrereklamo, bago tayo magreklamo lahat at mag-judge, palagay ko ang may karapatan nun yung asawa. Hindi po ba? Narinig niyo naman po kung papaano yung setup nila at okay lahat kay Brother Gio. So, let us not judge yung mga families or couples na may ganitong setup because meron po silang ugnayan kay Lord. Amen. Kasi may mga decisions po tayo sa buhay as couples na it's between us and the Lord. Yes. Kahit na anong sabihin nung iba na hindi yan tama, hindi yan mali, di ba po, who are we to question? Wala naman po silang vina-violate na Word of God. Actually, they are living po sa principles of the Word of God. Kaya nga hanggang ngayon, nabibless po sila, mga kapatid. Yes. So, nakakatuwa. Ako'y nabibless dito sa mga Amen. ang Amen. babata po nila. Pero, narinig nyo, di ba, may mga, kung napansin nyo po, hindi po namin pinili yon. Ngayon ko lang napansin actually, na lahat yung mga may kwentong pag-ibig, karamihan ay mga batang, mag-aasawa. Pero, minsan mas dinadaig pa yung mga may edad na nag-aasawa. Why? Because they started right. Because they started with the Word of God. Kaya, Amen. Amen. right, hindi ba? So, ayan po mga kapatid, siyempre, wala na naman tayong oras kahit gusto ni Brother Gio na mag-extend tayo. Ano ko lang, baka nag-ano sila, paano yung sa submission? Okay. Oo nga, Oo, kasi- sabi ko sa inyo, kulang oras natin. Sige, Kasi Jel. baka, I know, lalo na ang mga CSM, alam nila na very strong ako. Ang personality ko, very vocal, very na parang niisip siguro nila, nagsasabit mo sa Ate Angel kay Kuya Gio. Maniwala po kayo sa hindi, ako po ay secretary. Manager po ako sa office, pero Sa secretary kanya. po ako sa bahay. Halimbawa, Clear sa inyo no? Clear po sa amin yung parang walang clear na pag-uusap pero matic yung division. Ano ba po magpaplano kami? Gusto naming mag-vacation. Ako po lahat gagawa ng proposal. Costing, magaling ka venue. dyan. Alam. Magaling ka dyan. Thank you, Lord. Venue, ganyan. Tapos po, sir, Ko-consult ko niyo po. po sa akin. Kasi po, approval niya po talaga kailangan. Pag po kasi kahit naipilit ko, kahit gaano persistent, tsaka magaling mag-convince, pag po talaga ni-no niya, no po talaga yun. So lahat po ng decision, sabi ko nga kahit na baka isipin nila ang strong-strong ko. Pero eto po nagiging Mr. President po ito sa bahay eh. Magandang setup yan. Yan ang nagiging problema actually nung iba. Kaya ayaw nilang pagtrabahuhin yung asawa nilang babae kahit na minsan kailangan siya yung magtrabaho. Why? Kasi sa mag-asawa minsan, pag siya na yung kumikita, siya na lahat ang call, siya na nagko-call lahat ng shots, di ba? Sa inyo, hindi pwede yung ganun. Hindi po. Kasi talaga pong siya. Siya po talaga yung Kaya naman po ganun ang Saka support. napag-uusapan naman po talaga ng mag-asawa. Tsaka kaya po nakukuha talaga ni Angel ang full support ni Brother Gio dahil hindi naman po siya lumalampas sa boundaries niya na nakasulat sa Word of God kung hanggang saan ang babae.
So nakita niyo po mga kapatid, pero sige, extended na nga naman tayo. Bibigyan ko pa puro sila ng time. Ano po tuloy? Ano ba ang masasabi ninyo sa kanila, Brother Gio, ha? Bilang isang asawa ng isang nagtatrabahong kabiyak, ano ang ma-advise mo sa kanila? Advice ko po, respect your wife. Kumbaga, i-provide mo yung pangangailangan niya everyday, na laging supportive ka lagi bilang husband sa wife. Napansin niyo po yung sinabi niya. Sabi niya, i-provide. Karamihan, ang akala nila, pag Monetary. sinabi mong provide, monetary. Hindi po. Nakita niyo po, palagay ko kahit marami kayong pera, hindi niyo kayang bayaran yung provision na sinasabi niya nang walang kinalaman ang pera. Kaya ganun na lang ang respect din ni Angel sa kanyang brother husband. Si Angel naman, bilang kumikita, di ba, sa family, ano ang pwede mo i-advise na kanila na a big no-no yan kahit ikaw ang kumikita? Siguro yung una po, yung submitting. Kasi yun nga na, minsan kapag ikaw yung nagdadala ng pera sa bahay, tumatangos nga yung ilong. So, yung submission, hindi rin po kasi talaga madali yan, lalo na kung sa office nyo, ikaw yung mataas. Pero, yun nga, babalik ka sa Word of God. Kaya importante na kami, life verse po namin is Matthew 6:33. Kasi si Lord. Kasi pag nagma-Matthew 6:33 ka, lagi kang merong conviction kay Lord, may correction kay Lord. Kasi may mga times din naman po na baka nakokoros ko yun, pero nakokorek ni Lord at nako-convict. So, yun po, importante kasi yun. Submitting, kasi yun yung pag kinasal kayo, yun yung binibilin. Live and cleave. Tapos, syempre, Matthew 6:33. Tsaka, siguro most importantly po is embracing each other's gift na wag mong hahanapin. Wala kasi naman perfect. Hindi ako perfect, hindi siya perfect. Pero nag-compliment po kami kasi yung wala siya, meron ako, wala ako, meron siya. Pero, yun, wag lang, hindi kasi pwedeng hashtag sana all, yung ganon. Kasi hindi naman po yun yung in reality, hindi talaga eh. Pero, pag na kay Lord ka, kumbaga, wag mong hanapin yung lesson nga, wag mong hanapin kung saan-saan yung kaligayahan mo or kung kani-kanino. Kay Lord mo kasi matatagpuan yun. Amen. Thank you, Lord. Siyempre, wala na naman po tayong oras, mga kapatid. Pero, I'm sure, na-bless po ako sa narinig ko sa mag-asawa. At alam ko po, kayo rin naman po ay na-bless sa kanila. Actually po, yung sinabi ni Sister Angel, yan ang dahilan po kung bakit nag-away-away ang mga taga-Korinto. Yun nga yung parang dun sa gift nila, dapat, ako dapat dyan kasi yan ang gift ko. Kaya po ibinigay ni Paul sa kanila yung corrective chapter na chapter 13 para ma-counter lahat yon, yung sinabi niya na love. So, para sa huling word po natin, wag po nating kakalimutan yung Ephesians 5:33. Dahil doon po papunta ang lahat. Yun po ang pinakasusi para po anumang setup ang gawin po ninyo sa married life po ninyo, wag nyo lang pong tatanggalin itong dalawa na to and everything will be okay. Ang sabi po rito, but it also applies to you. Every husband must love his wife as himself, and every wife must respect her husband. Huwag po nating kalimutan yan kasi kaya sinabi yan sa atin sa Bible, that is because yan ang need ng bawat isa sa mag-asawa. At pagka nami-meet yung need, ano po ang nangyayari? Kahit sinong taong i-meet mo ang need, magiging maligaya siya, hindi ba? Lalong-lalo na po sa mag-asawa. Kaya po mga kapatid, maraming salamat, Jel. Thank you, Lord. Thank you, Lord po. At si Brother Gio. Thank you, Lord po. Di ba? Pumapalakpak si Gap sa kanila. Thank you, Lord. May fans na kami. Bago tayo magano, may kapatid ka nga raw ba talaga? May asawa na po. Sorry po. May asawa, nag-iisa lang yan at napunta pa kay Angel. Di ba? Bukod kang pinagpala sa lahat. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y mananalangin na bago po tayo magpaalam.
Lord, maraming salamat, Lord, sa araw na ito na pinagkaloob niyo na naman po sa amin. At alam ko po, Lord, na kayo po ang gumamit sa mag-asawa na to bless all of us, Lord. Pati po yung mga kasama namin, mga kapatiran na nakikinig sa araw na ito. At ipinakita po ninyo through them, Lord, na basta't ang sentro ay ikaw, ang lahat ay pwedeng mangyari at posible ang lahat. Salamat po, Lord, for using this couple, Lord, to glorify your name sa kanila pong pang-araw-araw na buhay. Alam ko po, Lord, kayo ang in control. Kaya naman po ang buhay nila hanggang ngayon ay nagiging good example sa maraming tao at sila po ay nakakapag-preach through their life. Thank you, Lord, sa continue to bless them, Lord. Especially po ang kanilang nag-iisang supling na si Gap, Lord. Alam ko po na kayo po ang in control sa situation nila. At alam ko, Lord, nakita na po nila ang magandang dahilan kung bakit ibinigay mo po sa kanila si Gap. And they are grateful for it, Lord. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you po, mga kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.